Yan. So ngayon mga kababayan, kanina, humihiling po, etong si Gina Acosta, humihingi ng pahintulot mga kababayan na magsalita ng Bisaya sa impeachment trial ni Sara Duterte, nga naman para hindi maintindihan nung ibang mga kababayang Pilipino po natin na Tagalog mga kababayan. Pero napansin po yan ni Senator Erwin Tulfo at talagang pinagsabihan ng matindi etong si Gina Acosta. So ngayon ito, i-play po natin. Madam Witness, mayong buntag. Mayong buntag sab. Ma'am, Excuse me. Your Honor, Excuse pwede bang me. magpaduol gamay sa Can atong I mikropono? move? Can you draw closer to the microphone? Okay. Salamat. Napakagaling dito ni Atty. Ligutan mga kababayan. Nakuha niya yung loob ni Gina Acosta, tapos naisiwalat ni Gina Acosta yung gustong marinig ng taong bayan. Anyway, tuloy pa natin. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, og jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede didilibog na Okay. tubig? Your Honor, ingon ng witness, sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig? The OSAA is directed to kindly give her. Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam. Maligamgam na lang po. Mas Pakibigyan na lang better po ng po. maligamgam. Salamat po. You're welcome, ma'am. Yan, Proceed, yan. Attorney Ligutan. Salamat. Ma'am, may buntag na. Why are you here today if you know? Na ako diri tungod sa akong sabwena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado. Pizza, August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita Your Honor. na gagamitin ninyo. Your Honor. Yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily. Kasi alam niyo mga kababayan, magaling at maganda at naisiwalat ni Gina Acosta lahat ng mga nalalaman niya. Although hindi lahat, sige yung ibang nalalaman niya. Kasi sa totoo lang, ang plano talaga dyan ng mga DDSet, lalo na nung kampo ni Sara Duterte, ay ilaglag talaga mga kababayan yung mga dati niyang tauhan. At kasama na po dyan mga kababayan, ito pong sina Gina Acosta. Mamaya patutunayan ko sa inyo. Anyway, tuloy pa natin. Understand the statements of the We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko, when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? Tama. And then, if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. I-try po na ako, sir. I will try my best po. Let's try our best po, madam. Ngayon mga kababayan, 'di ba, naging mainit din na usapin 'yan. Kasi nga nagsalita po etong si Senator Erwin Tulfo. Kasi nga kung matatandaan nyo mga kababayan, nung nasa House of Representatives, eto pong si Gina Acosta, okay naman yung pagsasalita po niya ng Tagalog. Ngayon lang kasi siguro mga kababayan, baka nasabihan ng kampo ni Sara Duterte, allegedly, na ganito dapat yung gamitin mo para hindi gaanong maintindihan na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi kung babalikan natin,
yung mga panahon kung saan dapis pa nga mga kababayan na himatayin na itong si Gina Acosta, okay naman yung pagsasalita niya ng Tagalog. So ngayon ito, i-play po natin kasi sabi po dito, Senator Judge Erwin Tulfo tinanong kung bakit nahihirapan si Gina Acosta sa Tagalog mga kababayan. So ito, i-play po natin. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog. When in fact, sa Congress po, noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amount would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. Tama! I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Tama! Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po. Kasi mga kababayan, ang nakikita ko talaga dito, baka kinausap yan ng grupo ni Sara Duterte o ng mga kasamahan ni Sara Duterte na dapat ganito yung sasabihin mo, dapat ganito yung ipapaliwanag mo, dapat yung language na gagamitin mo Bisaya para hindi maintindihan ng iba natin mga kababayang Pilipino na Tagalog. Diba? Kasi baka nga ganyan mga kababayan dahil kung babalikan nga natin yung panahon na nasa House of Representatives, etong si Gina Acosta mga kababayan, okay naman yung pagsasalita niya ng Tagalog. So ngayon, tuloy pa natin. Po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot mo yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, yes, Your Honor. Diba? Preferably use Filipino. Kasi hindi talaga makakalusot yan mga kababayan kina Senator Erwin Tulfo. Kasi noong mga panahon na iniimbestigahan mga kababayan, etong si Gina Acosta, tinatanong doon sa House of Representatives, okay naman. Yung mga pagsagot niya, Tagalog naman yung language na ginagamit niya mga kababayan at naidetalye pa nga niya ng mas maayos noong mga panahon na yon. Yung partisipasyon nitong sila Chika mga kababayan patungkol do sa 125 million pesos na confidential funds na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. Attorney Ligutan, Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well versed with it as well. Para Yes, mas maunawaan po ni Ms. Presiding, Gina. So ngayon eto na. Ito yung isa sa pinaka-exciting part mga kababayan na kung saan ito pong si Gina Acosta 'di ba? Kung makikita nyo, kinwestiyon kanina ni Senator Erwin Tulfo kung bakit nahihirapan magtagalog itong si Gina Acosta pero doon sa House of Representatives, okay naman yung pagsagot niya at pagtatagalog niya mga kababayan. So ngayon, nung tinanong na
etong si Gina Acosta, ipinaliwanag niya mga kababayan ang posisyon nito pong si La Chica mga kababayan dyan po sa financial plan ng OBP. Kasi parang anong lumalabas dito, isa si La Chica sa nagdidikta kung ano nga ba yung mga gagawin dito po mga kababayan or mga plano ng OBP. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Ma'am, sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, Ah, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Physical and Financial Plan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama yun. ah. In fact, ma'am, you will Dyan, hindi siya pwedeng hibatayin, mga kababayan. Hindi tulad doon sa House of Representative na kaya niyang gawin yon. Dyan, mahihirapan siya, mga kababayan, kasi may idea na ang taong bayan sa kung ano yung posibleng drama na gagawin nila dyan. Kaya hindi na po uubra dyan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. admits, confirm, na yung noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel La Chica, what to state in the physical and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the physical and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel La Chica. Dapat din pala talaga mga kababayan, itong si La Chica ipasabina din ng Senate Impeachment Court mga kababayan. Para na sa ganon, malaman din natin kung ano yung side nitong si La Chica kasi malimit mabanggit yung pangalan niya mga kababayan dito sa issue ng 125 million na confidential funds na hindi maipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte kung saan po napunta. So ngayon dapat isa rin po ito sa ipatawag at kastiguhin mga kababayan at tanungin kung saan nga ba napunta yung pera ng taong bayan at kung ano yung naging partisipasyon niya dyan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Kaya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations Okay. or activities. Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po ay siya po ang commanding officer ng aming BPS-PG at siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President. Si Colonel La Chica, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante La Chica. Tama po ba? Muna iyang full name, Your Honor. Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. Now, hindi po ba na aside po na si La Chica, Colonel La Chica yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used. Before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the CGGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath, ma'am, na yung nagbibigay sa iyo ng listahan
ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel Lachica yung nagsasabi sa iyo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript. Tama po ba? Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Taas man kaayo. We have to clarify, by nalibog, ibig sabihin, confused. Na-confused po. Oh. Ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, Kasi isipin nyo mga kababayan ha, napaka-sobrang late na ako magre-recant pa siya ngayon sa mga statement o mga testimony na binitawan niya noong panahon mga kababayan na siya ay sumalang doon po sa hearing ng House of Representatives mga kababayan. Kasi ilang buwan na yung nagdaan. Ano po, nung ipinatawag at nagbigay ng testimonya, itong si Gina Acosta doon po sa House of Representatives. At ngayon, kung sasabihin niyang nakalimutan niya mga kababayan, kung magdadahilan siya dito, isa lang ang papasok dyan, nagsisinungaling siya lalo na at under oath yung binitawan niyang salita ng mga panahon na nasa House of Representatives siya. Ano po ngayon, tuloy pa natin. inamin niyo po na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba? Object of expenditures, yes, Your Honor. Yes, Sa Your kanya Honor. galing. Yan! Salamat, ma'am. Ma'am, ito yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung paggagawa, pagpre-prepara ng plano, tsaka yung pagdidetalye ng objects of expenditures, hindi po ba trabaho nyo yun? Bilang, wait, not yet. Special Disbursing Officer, Tama! being the project accountable officer as indicated in the plan prepared by. Hindi po ba dapat kayo yun? Counsel for the respondent. We Attorney Bacal? respectfully object, Your Honor, on the Background? ground of being compound and argumentative, Your Honor. Objection is overruled. Witness may answer. Pakisagot po yung tanong. Hindi naman kasi argumentative yun mga kababayan. At saka ito, tingnan nyo unang-una, trabaho naman nga talaga ni Gina Acosta. Yung pagsusuri ng mga expenditure mga kababayan, yung mga inaako na trabaho nila Chika, trabaho talaga yan ni Gina Acosta mga kababayan. Ang trabaho nila Chika ay siguraduhin na maayos na mapoprotektahan yung seguridad ni Sara Duterte. Hindi ang makialam sa trabaho mga kababayan ng SDO. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ma'am Gina. Your Honor, pwede po usbon ang iyang Yes, pangutana. Taas man good, Your Honor. Yes, ma'am. I will, ma'am. Para kay Gina Acosta, I will do that. Ma'am, Salamat. wise pa yan. Okay now. Hindi po ba na yung pagdadraft ng physical and financial plan, trabaho nyo bilang project accountable officer as indicated by the note prepared by in the plan. Di ba trabaho nyo dapat yan? Trabaho ko po yan with the inputs or guidelines sa aming security officer, Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, hindi po ba na yung paglilista ng expenditures, ma'am, sa planong iyan, as indicated by the note prepared by you being the project accountable officer, hindi po ba trabaho nyo rin po yan? Objection, Your Honor. Ask and answer. Wala, iba yun. Yung kanina was drafting, now is detailing of the list of expenditures. Kindly address the court, counsel. Witness may answer. Ano po yun, sir? Okay. Ma'am, kanina sinabi mo yung pag-prepare trabaho nyo with inputs ni Colonel Chica. Yung tanong now is, yung paglilista, pagdidetalye
ng expenditures. Mm. Opo. Di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by? Kasi biruin nyo mga kababayan ang tanong kasi dito, bakit nakikialam sila chika sa trabaho mga kababayan ng special disbursing officer? Ang trabaho dapat ng isang nagkukumand mga kababayan dun sa seguridad ni Sara Duterte ay protektahan. Etong si Sara Duterte siguraduhin na protektado. Etong pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas hindi makialam sa trabaho ng SDO. Siguro mga kababayan, ang nakikita ko dito, baka etong sila chika iginaid ni Sara Duterte na ganito ganyan yung gawin mo. Ikaw ang gumawa nung dapat ay ginagawa ni Gina Acosta mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ako, pero Kasi syempre mga kababayan, kapag kabagman ka ni Sara, para ka na rin si Sara. Ganun po kasimple yan. Anyway, tuloy pa natin. Opo. Di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by? ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay Sir sa kay security Colonel Chica. officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities. Kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. So therefore, ma'am, kayo po yung tagasulat sa lahat ng gustong ispasulat ni Colonel Chica. Tama po ba? Misleading, Your Nag-discuss Honor. po. Why? Misleading, counsel. The witness did not say that. She said she was getting inputs from Colonel Atchika. Your Honor, that's a follow-up question, Your Honor, please. That's a follow-up question. So I am confirming with her that it was Colonel Chica who told her what to write, what to input. That's the question, Your Honor, please. On the basis of her previous answer, that it was with the inputs of Colonel Chica. So that's a question by itself, Your Honor, please. A follow-up question. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagtype, nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Latchika. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel Latchika. Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel Latchika, mali yan. Hindi pwede yan. O Nagtanong, sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi, at pag sumagot siya, isusulat niyo na po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag na-kontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo pa. Yes, Your Honor. Okay. Okay mga kababayan. So parang ang nangyari dito kay Gina Acosta, naging puppet siya. Kumbaga, siya yung naka-front mga kababayan as a special disbursing officer, pero ang nagpapagalaw pa rin mga kababayan ay etong sila Chica. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito yung pinakamasakit na pwedeng mangyari dito po kay Gina Acosta. Kahit pa itinuturo niya sila Chica, since posisyon niya mga kababayan bilang yung pagiging special disbursing officer, kanya yung pananagutan doon. Kung ano man yung mga pagkakamali, pananagutan niya yon. Dahil siya yung nakapront doon, habang ibang tao mga kababayan, yung nagdidikta sa kanya ng mga gagawin niya. Diba, biruin mo, trabaho mo, pero iba yung gumagawa, tapos pagdating sa pananagutan, ikaw yung papapanagutin, gaano kasaklap niyan? Di po ba mga kababayan? Kaya nga buti na lang talaga din, ibinulgar ito ni Gina Acosta, at dapat din mga kababayan na maipatawag, maipasabi na ito pong si Colonel Chica, para nang sa ganon mapakinggan din ng taong bayan
kung ano nga ba yung side niya mga kababayan at kung ano nga ba yung katotohanan patungkol po dito. Ano po, so kayo, mga kababayan ko kayo po ang tatanungin. Ano po ang masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po dyan.